Hindi ko po makalimutan yung nangyari dito sa banda ng Ifugao sa Kababuyan noong May 9, 1986 na natumbok namin yung kalaban na ikinasawi ng isang kalaban under Kaliga. Siya ang may area dito sa bandang Hingyon, Kababuyan, Hingyon, Ifugao. At doon kami nakakuha ng 5 baril. Pero doon, siyempre naghirap kami kasi habang kasalukuyan ang labanan, siyempre alam mo naman sa atin, ang iniintindi mo, yung pabayaan mo yung lumalaban ka pero nagre-recover ka. Kasi mahirap na. Ikwento mo daw, Master, nung panahon na 1986, gaano ka nung panahon na yan, dito sa Ifugao talaga, kahalap na dito ang kalaban. Kahalap na dito. Halos mismong taga rito pa sa amin yung commander na yan, si Kaliga. Ang true name niya, si Sixto Tangid. Yan talaga. Yan ang gumagalaw dito. Talagang matinik yan. Pero nung natsampuhan namin doon sa Kababuyan, kasi ako ang lead scout. Ikwento mo daw, Master, paano? Umpisa. Ang umpisa meron nag-report sa amin na meron silang pinatay doon sa banda doon. Sila rin ang pumatay yung mga kalaban. Ngayon, parang sila rin ang nagbibigil. May nag-report sa amin, pumunta kami doon, kasama ko yung CO ko, Lieutenant George Demot. Ngayon, pagdating namin dito sa Lagawi, dito sa PC nung araw, naglakad kami hanggang doon naglakad kami ng bandang alas 10 yata. Sa hirap ng dinaanan namin na rice terraces, umabot kami doon ng mga 10 o'clock. Isang team kayo? Bali, 3 team. Team leader ka sa isang team? Hindi, lead scout lang ako. Tapos kasi PFC ako noon. Ang team leader ko doon, Technical Sergeant Tindugan. Tandingan. CO ko doon, kasama ko rin doon sa team, si Lieutenant George Philip Demot, CO ko. Ngayon, nung paraan ako ang lead scout, about 100 meters, naramdaman ko na may tumatawa, meron na nagkakasa ng baril, kasi tapos inisip ko, sinabi ko sa CO, katatapos nilang naglinis ng baril, bakit nagkasakasa sila? Tapos nagtatawanan. Pero hindi mo pa nakikita yun? Hindi ko nakikita. With about more or less 100 meters. Kaya lang, nandun kami sa high ground, naririnig ko na tumatawa sila, parang nagkakantsawan. Tapos kayo, andun kami sa taas. Parang nagpapahinga? Hindi, nag-halt lang. Tapos inobserbahan namin na may nagtatawanan. Sa baba? Sa baba. Kaya lang, isang ridge talaga ng bundok yan. Hindi ka pwedeng dito, hindi ka pwede, isang ridge lang. Hindi ka pwedeng Kaya pagdating namin doon, sinabi ko sa CO ko, sir, kalaban ito.
Bakit? Sabi niya, narinig mo ba yung nagkakasa? Parang yung bagong nagkakansawan sila na, siyempre, alam mo naman pag malinis yung baril mo, hindi maingay eh. Ngayon, sabi ng CEO ko, sige, alerto. Nung lumapit kami, kahirap, hindi ka makawan. 2 tao lang ang makapwesto doon sa taas. Kasi parang ridge talaga na. Tapos hindi mo makita yung bahay na kinalalagyan nila, yung tuktok lang ng bahay kasi matulis yung mga bahay doon, native. Sa ilalim niya, hindi mo makita. Kaya sabi ko sa kasama ko, dito kayo sa taas. Mga 3 lang siguro. 3 Bernardes, tapos Agawas. Tapos bumaba ako sa gilid. Doon ko nakita yung isang armado. Dinikitan mo? Dinikitan ko. Ngayon, hinihintay ko lang kung... Pero yung nandun sa taas, hindi nila makita kasi bubong ng native house yan eh. Nandun sa ilalim ng... Tapos, hinihintay ko kung may magsigaw ng fire. Wala naman silang makita kasi konti lang yung space doon. Nung makita nila yung isang tao, yung medyo bata-bata na lumabas, yun, narinig ko fire. Sabay ang kwan. Kaya lang, sabay ang kwan na tumba na yung isa eh. Putukan na yun? Putukan na. Ngayon, may... nagsitalon na kasi mga 3 hakbang lang bangin na yung nagsitalunan na sila doon. Tapos ang pumigil sa akin kasi hindi ko na pwedeng ma-strapping yung loob ng bahay kasi may umiiyak na bata. Tapos may nagsasalita na matanda. Maintindihan ko yung sinasabi niya kasi pugaw yan eh. Sabi niya, wag ninyo kaming putukan kasi andito yung may bata kami. Ngayon, yung doon sa banda ron sa isang hill doon ang bumabanat. Doon ang bumabanat sa amin. Pero yung galing doon sa pinuntahan namin, nagsitalon sila. Kaya isa lang ang nahit na... Oo. Pero yung mga galing doon sa loob na nagsitalon, siyempre isang kwan lang talon, hindi mo naman yun nga may bata na umiiyak tapos may batanda na babae na sumisigaw doon. Kaya sabi ko sa kasama ko, wag mo nang banatan yung bahay. Kasi native house native house yan. Ngayon, yung pala yung isang commander doon, doon natulog. Tumalon siya. Tumalon doon sa bangin. Naiwan yung eke niya doon sa pintuan. Nung kasalukuyan na pumuputok yung ando sa kwan, may patay doon eh. Na almost mga kwan siguro. Kitang-kita eh. Wala pang 100, siguro 100 meters ang kalayuan yan. Sila ang bumabanat doon sa area na yan. Ngayon, ang ginawa ko, kasi maraming pack. Pag nakikita kong nagminto yung putok, takot ako ng pack. Baril, tapon ko sa taas. Pupulutin naman yung mga kasama ko sa taas. Kasi nakadikit ka na sa... Nakadikit, andun ako sa baba. 2 kami, kaya lang yung isa, nagkuhan yung M203 niya, kaya yun ang inaayos niya. Ngayon, nung sumigaw yung CEO ko na withdraw na, siyempre kita ka, nahakot ko lahat yung mga kuhan doon, yung mga pack. Tapos yung mga baril, ayun, bumabanat sila pero mabutit yung hindi, yung umaakyat kami, nag-withdraw, hindi sila, hindi doon ang direction doon sa pinangyarihan ang panay ang banat nila.
Pero yung kuan, bahay, nilayuan nyo na. Oo, kung kami, isang bahay, dalawang native house lang ang andun. Pero doon yung andun na kalaban, pero yun, binatakan namin ng M203, parang medyo nagkuhan sila. Kaya doon kami sinamantala na nag-withdraw. Pero nagtagal din yung putukan. Mga pan lang siguro yan. Wala pang 10 minutos kasi pabilisan yan eh. Kumbaga nag-respond lang sila tapos patras na. Pero malayo na sila doon. Doon kasi yung isang patay na binabantayan nila eh. Civilian. May patay na civilian. Sila din ang pumatay doon. Sila rin ang nagbabantay. Yun ang doon sa nagsumbong sa amin. Pero yung bata, hindi nadamay. Hindi nadamay kasi. Pero kung wala yung umiyak na bata na yan, siyempre, native house yan, dingding ang kwan lang, nang dahil lang doon. Kaya ligtas yung pinaka-commander nila doon. Pero yung eke niya, nakuha, nakasabit doon sa pintuan. Kinuha ko, tapon sa taas, tapon. Kasi lahat kami, walang lumapit doon kasi wala nang space eh. Kaming tatlo lang ang kandon. Bumaba sa kapatagan na. Kita mo yung 4 na poste ng native house. Pero pag dito sa taas, yung kasamahan ko doon sa taas, hindi wala silang makita kasi tuk-tuk yung bubong lang ng bahay ang makikita nila. So, after nun, Master, ilan ang nakuha mong baril na pinagkatatapon mo? Bali 5 lahat yung baril na eke. Dalawang M16, isang carbine, isang M14. Nung malayo na yung kalaban, wala nang hindi namin alam kung umatras sila. Kami ang nag-withdraw. Kasi sabi ng CEO ko, withdraw na tayo. Balik kayo sa taas. Balik kami doon sa dinaanan namin kasi ridge yan eh. Isa lang ang daanan papunta doon. Bangin. Kaya lang doon talaga, siyempre, hindi mo maramdaman, kapunit-punit yung uniforme mo. Kasi gumapang ka naman doon sa pagkuha ng mag-recover ka doon eh. Pero may body count? May body count na isa. Hindi nyo na yung kinuha? Hindi kinuha. Hindi mo alam mo naman noon na hindi ko alam. Hindi naman dadalhin yan. Okay. Kumusta naman ang tropa nyo noon? Ano nangyari sa kanila? Sa inyo? Walang nadali sa amin. Walang kwan. Kasi yung direction ng pag ganito eh. Ito, pag ganyan, ito yung labanan, ito yung ridge, ito yung nalinya na dito yung kasamahan ko. Ang focus ng kalaban ito. Hindi nila pinasundan yung ridge. Siyempre, nung kwan kami, kanya-kanyang kuha na ng takdown kasi binato ko na sa taas eh. Nag-withdraw kami. So yun yung after nun, anong instruction sa inyo? Nung pagdating namin dito sa Lagawi, dito sa Mepisi, sabi nila salamat. Sumakay kami naman yung kasama ko, sumakay sila papuntang Biskaya. Ako may kasal ng pinsan ko dyan dito sa Kaba. Ang lapit-lapit eh. Hindi ako sumama. Yung baril ko, pinadala ko. Parang ganun yung style dati. Control nyo yung mga baril nyo. Yung panahon na yan. Hindi naman. Pwede nyo dalhin kung uuwi kayo. Hindi naman. 1980s? Hindi mo pwedeng iwi yung baril mo noon eh. Hindi. Hindi pwede. Diyan nga ako, Juan. Kasi yun ang dahilan.
Di, siyempre, pumunta yung tropa ko doon sa headquarters namin. Siyempre, yung admin namin, naglista-lista. Ngayon, nung lumabas ang Triple M, oh, bakit wala akong Triple M? Ikaw? Ako, wala akong Triple M. Di, siyempre, medyo nainis na yung kwan ko, bakit ako pa ang kwan, tapos wala akong Triple M. Ito lang sa'yo yung mga baril na yun. Walang kwan, walang sabi na ikaw ang kwan, basta pangkalahatan yan eh. Hindi pwede, kung kwan lang, hawak-hawak ko ay mga kinuha ko, kaya lang, siyempre sa amin lahat yan. Kung anong kuha nyo doon sa inyo lahat yan. Sa amin lahat, oh. Ngayon, wala akong Triple M lang, kasi naiwan ako dito sa Lagawi. Pumunta ako doon sa kasal ng kapatid, pinsan ko. Pagdating doon, nung lumabas ang kwan, wala akong Triple M. Sabi ko sa CEO ko, Sir, ako naman ang kwan, bakit nawalan ako ng Triple M? Sabi niya sa akin, huwag ka nang manahimik. Iba ang ibibigay ko sa'yo. Kaya na-promote ako. Pumunta kay ang CG namin sa FSRR noon, si General Blando. Lumabas, corporal ako. Hindi na Triple M. Hindi na Triple M, kaya lang, sabi sa akin, huwag kang maingay. Kaya malaking pasalamat ko. Hindi na ako dapat ma-promote, na-promote na ako. So, isa yun sa hindi makalimutan. Isa yun. Sabi ko, ito naman, nung magkuhan kami sa FSRR, kinalat kami sa division, pumunta ako ng 7 division sa 70 IB. 70 IB, nung pumunta ako doon, siyempre, kami ang scout platoon, nag-organize na scout platoon, kami ang unang maghalugog sa kwan. Kayong taga-harapan? Oo. Striker? Ngayon, lahat yan. Kaya lang, nung tumagal, siyempre, medyo tumaas na yung ranggo ko. Ngayon, ginawa ko ng detachment commander kasi hindi ko alam yung malalayo doon ako pinapadala kasi sabi ng CEO ko, ikaw ang pinagkatiwalaan ko, kaya doon sa remote area ang area mo. Ngayon, nung nandun ako sa barangay Dinalungan, sa bayan ng Dinalungan, sa barangay Simbahan, doon ako August 21, 2001. Ngayon may nag-report sa akin ng yung asset ko na si Valdez na civilian, nagsumbong sa akin na sabi niya may kalaban doon sa amin sa barangay Simbahan, sa sitio barangay Inipit. Area ng anong province? Area ng Aurora Province. Bayan ng Dinalungan. Ngayon, sabi ko, anong area? Sabi niya, kasi dati area ko doon. Commander ako doon, nag-detachment ako doon. Alam ko yung area. Kaya lang, nung magsumbong sa akin, yung isang asset ko, andon yung mahigit 15 na kalaban na nagkakandak sila ng nagpapamiting na may naggugupit lahat. Ngayon, pinag-isipan ko na may tao, may mga sibilyan, kaya tinawag ko yung CEO ko,
si Honorato, Lieutenant Honorato Pascual. Kasi alanganin ako kasi populated na yan eh. Ngayon, nung tinawag ko sa kanya, advice niya sa akin, o sige, pumanat ka na. Di, inuha ko yung tao ko, pumunta kami doon, positive na eh. Pagdating namin doon, sinalubong kami ng putok nila sa bukid. Kasi open kanyan, kaya lang nung naggumagapang kami, yung mga palay, doon lang yun ang ginagapang namin. Palapit lang doon sa area na yan. Ngayon, nung nagsitakpuhan yung mga tao, hindi ko kasi ang mga tao ko, lagi kong tinitignan kasi sabi ko huwag kayong magpaputok pag nakita ninyo kasi ang daming tao na eh. Pag may baril na saka na isurhit ninyo, huwag ninyong strapping kasi tao ang madamay. Civilian. Civilian ang madamay. Ano yun, barangay? Sityo. Sityo. Pero pinulong nila yung mga civilian. Ngayon, tumayo ako doon, yung mga civilian tinawag ko, doon kayo takbo o pinagkuhan. Di, siyempre wala nang kuhan doon. Ngayon, yung kasalukuyan ang kuhan, putukan, medyo matagal din kasi kahirap nilang kuhan lumalaban din. Ang kuhan doon, may creek sa likod. Kaya nung mag-maneuver kami doon sa likod, open na yun, open terrain, makikita mo na yung mga tumakbo banda doon. Kasi wala namang kabahayan doon, bundok yan eh. Ibig sabihin, kalaban na yung tumatakbo doon. At saka sabi ko palagi kong sa tao ko na huwag mo nang putukan yan pag walang baril. Oo. Okay. Ilang team dala mo doon? Bali, sobra isa lang. Tapos yung CO ko, tama-tama na dumating naman sila, andun sila sa likod. Ngayon, nung matapos ang laban, siyempre, nag-search kami. May dalawang wounded yata. Yung ang pangalan niya si Jimmy, Sunny Pajarillo, at saka itong si Jeremy Bobis, Aka Omar. Ano yan? Kalaban yan? Kalaban. May mga wounded ito. At saka si Alan Gonzales, Aka Susing. Ano yung putukan? Medyo kulang-kulang 30 minutes. Gaano kadikitan yun yan, Master? Kadikit. Mga 50 meters. Kaya lang kabahayan talaga. So, hirap yun. Hirap. Ang kahintayin mo yung hindi kami nagputok doon sa kabahayan. Nung pumunta kami sa likod, doon namin inabangan yung mga mag-withdraw na kwan. Kasi baka Kasi wag dito sa kabahayan kasi baka sibilyan madamay. Doon kami sa likod. Nakadali kami doon ng 5 yata. 5 baril. 5 baril? Oo. Isang dito yun isang M14, dalawang M16, isang M203, tapos dalawang rifle grenade. Saka itong mga communication na nila. Body count, Master? Ang body count, panay bonded yan Wia, yung 3. Walang body count? Walang kasi mga paa nila ang si Aka, tawag ito, si Aka Jimmy. True name unknown. Si Pajarillo. Tapos itong Jeremy Bobis.
Aka Omar, itong Alan Gonzales, Aka Susing. Yan ang kan. So yun yung, ang sa inyo naman, wala nangyari. Walang kwan sa amin kasi panay-gapang doon sa bukid talaga. Kaya kasi kilala ko doon sa area. Kaya ako na lang ang humihingi ng pasensya doon sa mga ginapang namin na palayan. Kasi hanggang baywang yung palayan nila, yung mga tanim nilang palay. Walang magawa. Ako na lang ang nagpaliwanag sa kanila. Pero alam nila, nakakaintindi sila yung mga sibilyan. So ikaw yung nagdala doon sa grupo na yun? Oo, ako ang nagdala. Walang officer yan? Hindi, nung dumating si Lieutenant, yung CO ko, andun na sa likod. Pero katulong din sila kasi medyo tumagal ng kuti yung gira kaya kung sila. More or less gaano karami ang kalaban? Mga 15 siguro. Mga 15 yun. Yan yung mga nag-aano talaga dyan, nang bubulok. Yun ang may area doon sa banda ng Dinalungan lahat. Kasi ang luwang ng area nila. At saka marami sila. Pero sa tropa, at least walang casualty naman. Walang casualty. Yun yung importante. Oo. At saka, awa ng Diyos, doon naman ako napunot ng technical. Na hindi ako nag-advance. Napromote ako ng technical. Kaya, pasalamat ako sa CEO ko. So para halos ang promotion pangalawa na yon na Pangalawa na. na-promote ka na galing sa Stop. gera. Oo. Sabi niya sa akin, huwag ka nang mag-alala. Kasi, mayroon lang kaming konting hindi magkapagkaintindihan kasi yung tao ko, yung baril na kinuha niya, ang na-promote, yung driver niya. Kaya ako ang kuwan ng tao ko, sabi, siyempre siya ang kulitin ko. Pero nung umalis naman siya sa amin, pumunta kay head camp ng CG Division Commander, sabi niya sa akin na sabihin mo kay Sergeant Tumapang at magkuhan ng papel niya. Di pinigay ko na. Lumabas naman. Kaya malaking pasalamat ko sa kanya. Kasi siya ay naging best officer pa of the year nang dahil lang doon. Si Lieutenant Honorato Pascual. nang dahil sa mga accomplishment. Oo. Siyempre. Pero malaking pasalamat ko rin sa kanya at na-promote ako ng technical. Wala pang kundi yan ang kinakaganda ng